Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon. Kudita ulit, Tito Soto nagbabalang. Posible ang agarang leadership change sa Senado. Nagbigay ng babala si dating Senate President Tito Soto III matapos niyang sabihin na posible pa umanong magkaroon ng panibagong leadership change sa Senado sa gitna ng umiinit na tensyon kasunod sa pagkakaupo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa isang panayam, inamin ni Soto na hindi na bago sa Senado ang mga biglaang pagbabago ng liderato at maging siya mismo ay ilang beses nang nakaranas nito sa loob ng kanyang mahabang panahon sa mataas na kapulungan. Sabi niya, well, it has happened before. I have been in leadership change for 8 times. Ayon kay Soto, nananatiling manipis ang kasalukuyang majority bloc na sumusuporta sa liderato ni Cayetano. Dahilan upang posible pa rin umano ang panibagong balasahan depende sa magiging direksyon ng mga isyu at paninindigan ng mga senador. Sabi niya, pero madalas na manipis, noong panahon ni Nene Pimentel, 13 lang kami. Naging 11 kami, naging 13 kami, tapos naging 11 din kami. Nang tanungin kung posible bang mabilis ding mapalitan muli ang liderato sa Senado, diretsang sinabi ni Soto na posible ito depende sa mga susunod na pangyayari. Sabi niya, oo, depende sa magiging issue, depende sa mga ikangay kapwa-senador, depende sa mga paninindigan. Loyalty, friendship, the word given sometimes is of no moment. Ang naturang pahayag ay lumabas 2 araw matapos ang kontrobersyal na leadership change sa Senado kung saan napatalsik si Soto bilang Senate President at pumalit si Cayetano matapos makakuha ng suporta mula sa 13 na senador. Okay, so itong pahayag ni Senator Soto, i-connect natin sa komento ni Atty. Guanzon na hindi lang si Senator Bato ang protektahan ng taong bayan, kabilang na si bagong upong Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, dahil gumagawa na sila ng plano. Sila, itong grupo ni Soto, para mapalitan si Cayetano bilang Senate President. And I believe it so. Alam ko ang Malacanang nabigla sa pagpapalit nito. Nabigla ang Kamara. Supposed to be on that day, magdiwang sila dahil nakakuha sila ng 255 yes votes para iakyat sa Senado ang impeachment case ni VP Sara. Noong February 5, 2025, nung nakakuha sila ng 215 votes o signatures, inakyat kaagad on the same day. O ngayon, wala pa. Anong ibig sabihin nun? Nagulantang ang Kamara, nagulantang ang Palasyo. Kasi, sabi ni Congressman Erese, ang impeachment ni VP Sara ay disenyo ng Marcos Jr. administration dahil gusto nilang tanggalin si VP Sara na malakas nilang kalaban. Takot sila na panagutin sila ni VP Sara kung manalo siyang presidente sa 2028. Kaya ito, gagawin ng lahat ng Marcos Jr. administration para matanggal siya bilang vice presidente at hindi na siya makatakbo sa 2028. So, ngayon, nagre-recalibrate sila ng plano.
ang Malacanang, ang Kamara. Nabulaga sila. So what's next? Gagawin ang lahat para matanggal si Cayetano as Senate President. Kasi kung hindi nila magawa yan, tapos ng boxing. Mananalo si VP Sara sa impeachment trial. So kung manalo si VP Sara sa impeachment trial, dire-diretso na siya na kakandidatong presidente sa 2028 at kakabahan na yan dahil wala silang ligtas. Papanagutin sila ni VP Sara. Dalawa lang ang mangyayari sa kanila, makulong or mag-exile. Yon ang sabi ni Congressman Edgar Erese. Kaya, magbantayan po natin yung leadership change na yan. Okay. So, isa pa na kinakatakutan nila yung flood control investigation. Pag hindi nila mapalitan si Senator Cayetano, tuloy-tuloy na ang chairmanship ni Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Next week, nag-announce na si Marcoleta, magkakandak na siya ng Blue Ribbon Committee hearing. Papatawag na yung mga hindi napatawag. At yun na, malalaman na ng publiko, ang publiko na ang huhusga kung nagsasabi ba ng totoo itong mga Brave 18 Marines. Mapipilitang magsalita si yung maglolong Bersamin. Mapipilitang magsalita si Secretary Pangandaman. Yung mga tauhan ni Saldico. Nako, pasabog talaga yan. Kaya, ano kayang gagawin nila? So, ang tatargetin nila yung 4 na senador na bumaliktad. Kasi yung siyam na dating minority, hindi na nila magalaw yan. Sulid na sulid yan. Unahin natin. Senator Pia Cayetano, kaya ba nilang takutin, i-bribe, whatsoever? Ano sa tingin nyo? To me, impossible. Kasi kapatid niya, ading niya. Tama ba yun? Mas matanda si Senator Pia. Karangalan nilang magkapatid yun. Yung tatay nila, I don't know kung naging Senate President. Parang hindi. Yung matandang Cayetano. Ngayon, nag-Senate President Alan Peter, ang kapatid niyang si Pia will do her best to protect her brother. Kaya hindi nila makakaya yang si ano. And then yung magkapatid na Bilyar. Ito na. Yung pagkakaibigan ng Bilyar at Duterte, matitistingan na. Naniniwala na ko na hindi na yan magbabago ang desisyon ng magkapatid nga Bilyar. Kaya, ang nag-iisa na lang si Loren Ligarda. Kasi dati nilang kaibigan eh. So, sila ngayon, siyam. Siyam, ano? Yung dalawang independent, Subiri and GBR, ito ba yun? Pwede nilang makuha. So, magiging 11 sila. Eh, kung makuha nila balik si Ligarda, 12 pa rin. 12. Bigo pa rin sila. Kaya, ay, sige. Good luck na lang sa panibagong kudita sa Senado. Galingan ninyo. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sinabang nakatagrag yun. Nadugangan pa.
Oo, pick up apa sa din yan sa kandin. Ano na ko lang sila kahit ang magiging pa na. Selancang ba mo? Mas siguro baka ang selancang mo daw para magkaroon. Sana dia kang mabajitan na yung sindihan. Yo do ba suma ang pasto ko. Kanang malipayon ba nga? Ayaw pangatop sa siya. Pangatop na gid kay nasusunod nila.